ini pong kakatamong pamamasa, medyo masakit siya pong pamamasa, lalo na karing kakatamong ordinaryong makarandam. Uli pong yung topic na tungkol yaking panyatang ng Ginoo at tungkol yaking kamatayan. The same. Kamatayan o panyatang ng Ginoo, pareho lang po. At ito pong talimhaga ng Isus sa ginamit kaya itang tungkol kay mapanako, pareho na pong ginamit. Wan ilarawan ni ing kamatayan. Kapatid, ing kamatayan o yung pamanahos ng Ginoo kaya tikinyato kaya katamo. Mabahit siyang sasabihan kay meto katao. Agyang pang meto katao, masakit na yung terminal at maninay niya mong Aldo, tamo kasi ang Brother Charles. Brother Charles, matay na ka. Ako. Siguradong, sabi pa niyan, makanyan na mo. Ne? Kailangan kumakapang tiyempo, huling po, mag-hysterical ya, pangagaya, magwalaya. Huling masakit siyang topic, ing sabihan piningkamatayan. Pero, death is a natural cause that will come to us. Ne? Datang niya kaya katamo. Yaita, itang potang i-discuss may medyo mabait siya. Lalo na kaya may itong taong in-expect and nabalo. Yung makahinda. Ne? At ang dano ko ito, anyang atsukpak in theology, dakal na ako abalo king kamatayan. Baka na sinabi kaya ni Jesus, in-illustrate na katamo, inilarawa na kaya katamo, makanano yung kamatayan. How do we face it? Nano yung dapat tamong tandanan king kamatayan. Ne? It will come to us. Ne? Tandaan ko ang tanyang choking theology at yung kaming CPE, Clinical Pastoral Education. Sabihan, mamis kita kaya karing masakit. Ito kaya karing kaya kaming training ita. At kami kinmamiyapit ang CPE making Makati Medical Center. Manila Boys kaya pa, Manila kaya pa, ne? To get that course. At itong parte na yung course sumi, itang balangaldo, mamisita kaya karing masakit. Pupunta lang maging kanilang kwarto. And one time, paglakad ko, at may nakit ka na akong, may lang grupo, makalwalaking kwarto na ng masakit. Maka-clerical ko, polo. Sabi, ay, Father. Pagkabanda ako pang Father. Ay, sabi ko, ay, hindi pa po ako Father. Sandarista pa lang po ako. Pero malapit na, sabi ko. Ay, dito to. Pwede ka namin meron kami as na favor sa'yo. Sabi niya. Ano po yun? Ano po ito? Sabi daw, alam mo, brother, yung tatay namin, mamamatay na. At ilang araw na lang o weeks ang tatagal niya. At sabi ng doktor, yanda na namin. At sabi namin sa kanya na maganda na siya. Pero hindi namin kaya, sabi niya. Mahina ang loob namin. Sasabihin pa lang namin, tay, mamamatay ka na. Ay yung lumuluha na kami. Lumuluha. Pumapatak ng luha. Baka brother, sabi niya, pwede kaming tulungan na sabihin mo sa tatay namin na yandanan niya ang kanyang sarili at hindi na siya magtatagal sa mundong ito. Minisip ko, makananupin kaya. Pero, magtapang-tapaan ko. O sige, sabi ko, I'll try my best. O, sabi ko, wala mawawala. Sabi ko, I will try. Sabihin ko sa kanya, mamamatay na siya. Sabi ko, so, pumasok ako. Pangalog ko kitang kwarto, at itsuyapin tang matuang lalaki, yung age na mga 75 to 80, magedad na eh. At yung kama na, malakas pa mo boses. Malakas ang boses niya. Sabi niya, sino ka? Doktor ka ba? Hindi po. Nurse ka? Hindi rin po. Medical aid ka? Hindi rin po. Abay, sino ka? Sabi siya, abay, ako po'y seminarista. Magpapari po ako, namimimisita po ako sa may sakit.
seminarista ka, magpapari ka. Abay, sabi niya, gusto ka ta, halik ka. Alam mo, sa kanya tinanong kita kasi galit ako sa mga doktor. Galit ako sa mga nurse na yan. Wala nang ginawa sa akin kundi yung inineksyonan, sinasaktan, pinipersang minom ng gamot. Hindi, wala man silang kalambing-lambing na, kumusta po kayo? Palagi na, inamin mo yan. Nabubusit ako. Tama, sabi niya. Dito ka. Magkwentuhan tayo. Punin na pala ating kakwentuhan. So, may kwentuhan kami. Kung may pagkwentuhan kami, Brother Charles, isipan ko na kagad. Mga ano kaya sabihan kanina, matene ini ha. Sip-sip ko yung kanakol. Paano kaya masasabing mamamatay ka na, lolo o tatay? Paano kaya ito sasabihin? Sabi ko, habang nagkukwentuhan kami. Hanggang sa nakakuha ko ng tiyempo. Sabi ko, Tay, alam po ninyo, una-una lang po tayo. Lahat po tayo mamatay, sabi ko. Ikaw, ako, mamatay tayo lahat, sabi ko. Ay, darating yan, mamatay po tayo. Palagi sabi ko, patay-patay. Pa? Mita sa bus. Pa, bakit patay yung sinasabi mo? Sabi na, mamatay na ba ako? Ay, hindi po. Dinidiscuss ko lang po yung tayo lahat mamatay. Sabi niya, sabi niya, natutunogan na kita. Parang gusto mo sabihin na mamatay na ako. Sabi, hindi po. Alam mo, sabi niya, nakakalata ako sa mga anak ko. Mayroong tinatago sila sa akin. Ayaw lang sabihin sa akin na hindi yung sakit ko malala na. Hindi ito pangkaraniwan, hindi ito simpleng sakit. Alam ko ito'y mabigat na sakit. Nararamdaman ko sa tawang ko. Kaya lang, ayaw lang sabihin, inililihim nila. Pero katawan ko ito, nararamdaman ko. Sabi niya, at siguro, gusto lang sabihin sa akin na mamatay na ako. Hindi ba? Ay, hindi po. Alam mo, sabi niya, kahit sa oras na ito, sasabihin ko sa iyo, hindi ako natatakot na mamatay. Kahit ngayong oras na ito, kahit sa sandaling ito, tawagin ako ng Diyos. Dalawang kamay kong tatanggapin ng kanyang anyaya, ang kanyang pagtawag. Ay, ba't po naman nasabi niyo yan? Sabi ko naman. Alam mo, sabi niya, alam mo ba, na bago ako magkasakit, napakakatib ko sa simbahan namin, sa parokya namin. Alam bang EMDC ako? Ha? Talaga po? Oo, EMDC ako. Tapos hindi lang sa EMDC. Alam, ako pang nangunguna sa Bible study. Sa BEC namin, ako ang leader. Ako nagtatak. Kanya talagang very active ako sa aming parokya. At tungtuwa ako sa mga dumadami yung mga tao, napaparami namin sa Bible study. At kung pag-uusapan naman sa pamilya ko, sabi niya, ang asawa ko, hindi ko siya pinaluha, hindi ko sinaktan ang kanyang kalooban. Dahil naging faithful ako, naging tapat ako sa kanya. Pinasaya ko ang buhay niya dahil yung naging responsable akong asawa sa kanya, hindi ako nangaliwa, nagbabae. Tapat ako sa kanya at talagang naging masaya siya sa piling ko. Yung mga anak ko naman, sabi niya ganun, lahat yan, 5. Napag-aral ko, napatapos ko sa aking pagtsatsaga, sa aking pagtsatsagang pagtatrabaho. Nabigyan sila ng magandang karir, magandang buhay. At alam mo, sabi niya, pag may lumalapit sa akin, sino man yun, kahit minsan hindi ko siya kakilala, pinagkakapilitan kong matulungan ko siya. Sabot na aking makakaya. Ayaw kong lumapit siya sa akin na siya'y umalis ng walang nangyayari o empty-handed. I try all my best, sabi niya, na makatulong sa mga kabaryo ko, sa mga kaibigan ko. Alam ko, puro tulong. No? Wala akong ginawang masama. Wala akong binalangya. Wala akong ginawa ng masama. Puro kabutihan ang alam kong natatandang kong ginawa. Kanya alam mo, sabi niya, kahit sa oras na ito, wala akong ikakaya sa Diyos.
Kahit tawagin niya ako ngayon, dalawang kamay kong tatanggapin ang kanyang paanyaya. Kahit ako'y mamatay, handa ko itong harapin. At baloyo, habang sabihan na ito, ako kurap, tandang lang bala mo itang he mean every word that he says. Talagang manibatang kiyang puso na, isabihan na. Akit niya, king niya itong katawit ang alang determinado niya. Every word na sabihan na talagang panandaman na talagang manibatang kinlub na. That is how a person is being prepared. Especially when death comes. Sabi na, ing kamatayan, may balong ka pa niya datang, kalupaning mapanako. Pwede yung datang oras, habak at panapon. You do not know. In fact, ikay nga Chuyan Kitty, hamunan na kayo. Doris, kayo lahat. Sasabihin niyo sa akin ngayon, kung kayo mamamatay, bigyan ko kayo 1 million. Pag sinabi sa akin, mamong, next week na po ako mamamatay. Wala. Walang makakapagsalita ng ganyan. You will never know. Because it will come as a surprise. Di mo alam. No? Pero ano sabi ng Panginoon? Paano ang sabi ng Ginoo? Kailangan yung preparasyon kanini, kalupan ng kinuwento ko. When you do good works, when you do some pastoral work or you join your church, your parish in doing something good, being productive in your community, in your parish, kalupan tang kinuwento ko, tang matwa, active na. Very close siya kay nga pong Ginoo. Susuyo hanggang yun na. At kayang karing kapamilya na, he is a very good man. He is like a tree na namamungay ang dakalabungang manyaman. Hitik ka bunga. That should be life. That should be our life. Istong itamo, dakal tamay pabunga. May patapat. At susuyo taki nga pong Ginoo. Tapat. Even death will not make us fear. We will not fear death. Even it comes to us, we will get nervous or what, tang magwala ka o maturete ka, itang magka-phobia ka. No. You will never fear death because of a person who is doing good, who is productive, and especially close to God, and doing apostolate and some good works in His parish. O yan ang ibig sabihin. At totoo yan. It is a real situation in life. Pero poteng may itong tao, dakalya kamulangan, kalokwan, na dakalyagewang mali, matsura, lalo na yung malapit ka nga pong Ginoo. Every time na dandamanin kamatayan, matutorete ya. May pakali, mag-nervous siya. Walang phobia kaya yung kamatayan. He will never want to hear it. Pero kaya may itong tao, kalpantang kinuwento kaya kayo, wow. That for him is a joyful situation. It's a glorious event. Huling marining Kimbiana. He can face death eye to eye. And he can welcome every minute, every hour. He is well prepared to meet the Lord without any fear. Sanapin makanyang tamo. Tatangin death kaya katamo. We never know, but I hope and I pray that when it comes, like that old man, I am well prepared. I am ready. And it is a joyful event. It's a glorious event for all of us who are prepared with our good works and with our closeness to God and doing good in our parish or in our community.